Tiga basta ganun po yung pointers. Tatalian pa rin po natin dito. Ito, pwede na po nating i-release to kahit saan nyo po gusto. Ay hindi, kahit kailan nyo gusto. Secured lang po natin. Saan natin i-release yung dock sa ano? Kayo po, kung may mga release area kayo na alam na malayo sa tao. Kasi number 1 po nagkakaroon ng conflict ang mga reptiles sa lahat ng wildlife. Number 1 yan. Doon sa amin, meron doon sa area, doon sa baba pa, sa may dulo ng palaisdaan. Medyo malawak yung area kasi doon na walang mga tao rin. Ayun, mas okay po doon. Malapit doon ko ni-release dati yung isang nahuli din sa sa Bukatot. Kasi kung hindi hindi natin gagawin, pulutan ang labas nun eh. Oo, pulutan ang labas. Which is, kumbaga, gusto nating preserve syempre yung purpose din nila eh. Oo. Totoo po yun. Nakakatulong sa pag-regulate ng mga Oo, kasi sawa naman po ang kumbaga apex predator eh. Importante sila sa ecology ng ating wildlife kasi sila lang yung kayang pumatay din ng mga mas malalaking mga prey natin. Oo. Ng mga usa. Kailangan ng regulators din kasi ng mga yan sa population nila. Ganon. Ito pa, subukan natin to. Ito yung rehabilitate namin, may stomatitis. Ito naman yung isa. Ayan, liit. Maliit lang po to. Ayun. So, maliit lang to. Cute. Cute. Yan, pero may injury rin po siya eh. Injury siya. Surrender din po dito? Pinarescue po siya. Nakapasok siya sa... Ayan, sa bakery siya eh. Nakapasok siya sa mga... Oo. Check natin. Ayun o. Ang liit niya pa. Ayun, naka-ano siya o. Naka-coil agad o. Saan ka yan? Ito, yun o. Tinahi namin siya. Butas yung ano niya. Ay, ito. Okay. Mas hindi naman nila na-feel na natetreaten sila eh. Sa ilalim, sa ilalim. Pakita nga natin, Dok, yung tahi niya. Ito. Sa baba. Ang handling naman po sa kanila pag gumagamit ng hook. Ito kasi hindi naman masyadong advisable to sa mga sawang malalaki. Is ganito. Tailing lang po. Ito pwede nyo pong subukan mamaya to. Kasi di ba? Kunin nyo yung kumbaga instinct nilang tumakas. Pang-sungkit lang to sa ulo. Tapos pag tumakas na gano'n, hawakan nyo lang sa buntot. Hawakan lang sa buntot. Pang-assist po na ganyan. Try nga natin. Sa venomous, gano'n din. Sige, hayaan nyo lang po yan. Ayun po yung pang-control nyo para hindi makabalik sa ulo. Uy! Sige ho. Sige ho, pag ibaba nyo lang siya sa ground. Para, ayan, tas isungkit nyo lang po ulit. Ayan, pwede kahit ganyan ho. Basta maganda, makontrol nyo lang. Tailing ang tawag dito. Mas okay kung dito kayo humawak para mas secured. Mas maganda yun pag sa cobra. Mas madali pong i-handle ang cobra kaysa sa sawa. Kaysa sawa? Mas pa-strike siya. Hindi, ibaba nyo lang pagka ganyan, sir. Yan. Tapos ulit. Sige, tubukan nyo po ipatong dito, sir. Yan. Bitaw ka lang pag gano'n. Bitaw lang pag gano'n. Maabot niya na eh. Sayaan nyo lang po siyang maglayo ulit. Pagod damputin nyo po. Pwede nyo pong ganito yung gawin nyo. Pwede yung ganito, no? Hayaan yung... kahit hindi nyo po damputin sa ground. Ihihila. Hayaan nyo lang siyang gumanyan. Pag hilahin mo, pasalupong ganyan. Saka na siya na yan. Ayan. Ganyan lang. Pwede na rin sila. Kasi ano yan eh. Lalayo at lalayo lang din naman siya eh. Dok, may tanong pala ako. Ilang beses ka nakagat ng ang ahas? Sa sawa, parang 3 beses pa lang. Sa ibang ahas, hindi naman ako. Kasi noon, nung college ako, nag-specialize ako sa mga cobra, mga elapids. Ayun talaga, baka hindi nyo na po ako kausap Mas madali silang i-handle. Ayan o, pansin nyo. Masok na siya, pagka nakita nilang tago, minsan ganun po ang ginagawa namin. Tago na siya, oh. Pero nakagana niya bags sa ano. Ayun, tago na siya, oh. Ayan.
Ayan. Kaya nyo sir, subukan nyo kunyari cobra yan. Tapos ise-secure nyo yung bag. Pag cobra. Ayan natin. Ganto nyo na sir, mas okay itong ganto. Pag ganito. Yan. May mag-assist na. At least sure tayo na dyan Tapos siya. pwede nyo po yung hilain hanggang masiksik siya. Wag, ayan, okay na yun. Wag na sobra. Wow, di na siya makagalaw. Baka di na makagalaw, no? Ay, ito madali na to. Medyo i-twist nyo po muna to. Mas ma-important. Maliit lang po kasi itong bag eh. Mas importante itong naka-twist na ganito. Para hindi siya makalusot po dito. Kasi pagka yung ganyan, di ba may butas na ganyan. Kaya niya. Pilit po niya yan. Pilit niya yung sarili niya dyan. Kahit dito, pinipilit rin niya sa mga ganito. Importante yung ganyan. Ito, katsa to eh, no? Pag-ibaliktad ng Katsa. ganyan. Ayun. Magbala na kayo, basta yung matibay na buhol na alam Matibay na nyo. pagbuhol. Ganun lang po. Ito po, ito yung naman yung sample na may stomatitis naman na asawa. Na may ano. Ito kinulong kasi siya sa screen. Tapos basag-basag yung uso niya. Ah, yun. Sing laki lang siya nung nahalos. Saan laki halos nun? 10 kilo. 10 kilo? Eh, tignan nyo na mas malaki na basag yung uso niya. Ay, oo. Kasi pag sa atin, syempre na-amaze tayo first time nakakita ng sawa. Gusto yung tumutuka-tuka sa ano. Syempre depends nila yon. Kaya ayan, labas na yung buto niya sa nguso. Actually, hindi pa to yung worst eh. Kumbaga, medyo madali pang i-manage po to. Meron talaga yung halos hanggang mata na niya yung... Kapag mga ganyan, Dok, mga ilang weeks or ilang months yan, kailangang i-rehabilitate pa bago po release. Depende po eh. Pero pagka ganito naman po, usually mga 2 weeks gumagaling na po yung stomatitis nila. Wala na infection. Kasi ang stomatitis po kasi, hindi lang po siya sa... Nagsisimula siya sa bibig. Pero nagiging respiratory infection na siya kasi naapektuhan na rin yung mga baga nila. Kasi siyempre sa ilong nila yung part na nadudurog. Tapos nagkaka-infection. Mabilis mag-migrate sa kanila yon. Ah, ganun. Okay. Sa walang naman ang sobrang prone po sa ganyan. Kasi strike na strike, no? Pero pagka ganyan naman kasi... Pero madali ito kasi pag nagaganto eh. Pwede namang i-restrain mo lang ng carton lang yung gamit mo kaya ganto. Usually kasi sa mga ahas, sa vision lang sila. Visual. Pwede rin na ganto lang oh. Subukan natin na kung kahit kung gusto niya. Bablock mo lang yung vision niya. Kung kaya mo natin siyang i-restrain ng ganto. Yun, no? Ganun lang. Ganun lang. Madali lang. Sa mga pinakamadali ang cobra kasi ano sila eh. Tsaka ito malayo yung range nyo. Malayo nga, oh. Abot na abot ka talaga eh. Pag cobra, ano lang siya eh. Nakafocus siya sa isang tao. Ganon. Maganda pag may cobra, masubukan natin. O kaya mga ibang uri ng ahas. Mga brown rat snake, mga ganon po. Brown rat snake, hindi naman po venomous, di ba? Hindi naman po, pero palagi siya napagkakamalang cobra. Kaya nga eh. Kaya nga. Dahil halos magkakulay. Kumbaga parang evolutionary technique yun ng mga ahas para maka-defense sa predator nila. Kaso dahil nga sa tao, parang napasama pa yung pag-evolve nila nakamukha ng mga predators na mga venomous snake. Kaya pinapatay sila. Oo, kaya sila napapatay. Parang maganda i-try ito. Ayun, pwede rin yan. Pagka nagre-restrain kami, kahit ano pwedeng gamitin. Pang pin, gano'n. Ito talagang ano niya, oh. Pero dapat yung medyo matigas kasi ito malambot pala. Ano yan? Pwede siyang pang Pang black lang. Oo, pang black. O kaya pang sa kanya, disturb. Eh, matigas to eh. Baka pwedeng malambot ka ba? Ay, siya hindi pwede eh. Matigas ka, di ba? Yan, basta para lang mailayo yung focus. Pwede siya parang pang ng vision. Ito, ginagamit ko lang din para sa vision, para hindi niya ako makita. Ang importante lang naman sa kanila is ma-secure mo yung head. Kasi may proper na handling din po sa head. Pagka sa mga maliliit na ahas, sa mga cobra, tinatawag namin, tsaka lalo sa viper, 3 fingers ang tawag namin. Nakaganton sa... Sample natin dito sa kanya. Sige. Ay, gamitin natin yung walis pang sa kanya. Pang black. Subukan natin kung effective ba yung walis.
effective. Effective. Pwede pala. Yan. Usually, pagka malalaking non-venomous snake, mga ano, okay itong gantong hawak. Okay na itong ganto. Pero for example, sa mga venomous, lalo yung mga vipers na may mga fangs, kasi yung mga yon nakakabaon ng fang sa ilalim. Kunyaring ganito ang hawak mo, bumaba lang ng ulo, pwede ka tamaan dito. Kaya sa kamay. Ganyan. Kaya usually sa kanila, ang hawak ay 3 fingers. Oops. Though ito, hindi ganun ka-secure kapag umahawak ka ng malalaking ahas. Pero importante siya. Pag ganyan. Ganito yung hawak, ayan o. Ayun. Naka-secure yung dalawa yung kamay dito. Tapos ito sa ulo. Para hindi niya nagagalaw. Lalo ang cobra. Persistent kumagat yun eh. Ang cobra kasi maiksi lang ang ulo niya. Mas mahilig siyang kumagat sa gilid. Sa gilid. O kailangan mo to para makontrol mo yun. Hindi katulad ng sawan na hindi siya ganun. Pero pag cobra, kumaganon niya. Kaya niya. Ito yung palaging nakakagat sa mga nag-handle ng cobra. Yan. 3 fingers. Ayan yun. Sa mga maliliit na ahas, okay to. Maganda. Yan. Tsaka hindi nabablock yung windpipe niya. Ganon. Ayan o, kita niyo yung stomatitis. Dahil palagi siyang kumakagat. Actually, magaling na nga to. Hanggang dito yung sira niya. Nung nakaraan. Magaling na siya. Nag-scar na. Yan. Kasi laki din nung dala namin pala, no? Pero medyo magkaiba sila ng kulay konti, no? Ito po magmumult. Kaya maitim-itim siya. Yung kulay niya. Ayun, mukhang kakatapos lang. Eh. Ayun pala yun. So, hindi sila separate species? Hindi ho. Malaki po yung pinagkaiba. Parang tayo, magkaidi na may maputi. Ito pala, Doc. Gusto ko i-clear eh. Kasi meron tayo ditong local term na or tawag na sawang bitin. Alam po. Ang sawang bitin po yung mapapayat. Ano po yun? Boyga dendrophila po yun. Boyga dendrophila. Hindi. Boyga cynodon. Pero ibang species siya. Ibang species siya. Okay. Ito, naririnig kong term dito sa mga taga-south ng Mindoro. Karamihan mga taga-Antique ay, ano ba ang tawag doon? Sobrekama. Sobrekama, tama. Usually, Doc, saan ba natin nakikita yung mga sawang bitin? Sa mga puno po yun, arboreal yun eh. Mapapayat sila, akala natin payat silang sawa. Pero, ang totoo ay arboreal snake sila, kaya mapayat na mahaba. So, more or less, madalas sila sa puno po. Sa kabundukan natin, no? Madalas sila sa kabundukan. Usually sa mga mangrove areas din, nakikita rin sila doon eh. Okay. May na-rescue kami noon sa bandang saan yung mangrove area dyan sa may Manggarin gayon. Opo. Ayun, mayroon po doon na boyga dati na na-rescue. Boyga cynodon. Ayun o. Huwag natin siya masyadong stress at pagaling na yung kanyang uso. Yan. Pagka po meron tayong mga cobra o kaya mga ibang ahas, invite namin kayo para mag-handle ng mga venomous snake handling. Yeah. Noix, ikaw kayo sir. Pwede yung patulong na. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Laki rin, no? Halos magasang laki siya. Yun ay 8.6 kilos. Minsan may mga dark din na kulay kahit hindi po pre-molt. Parang sa atin lang din. Kunyari, ito, parang kayo matingkad yung kulay, tapos ito parang sinonoy, ganun, maitim. Siguro parang depende rin siguro minsan sa terrain niya kung saan siya nakatira. Usually na-observe ko din, yung mga malalaki ng sawa, yung mga gagahita na, mas madalas silang nakikita sa mga swamp areas. Pinakamalaking na rescue naming sawa dito is, parang malaki pa sa palad ko yung ulo eh. Grabe. Tapos mga ganito yata kalaking bird. Grabe. No? Ilang kilos gayon, Noy? 23 kilos? Wow. Pero ano lang siya, maikli lang siya. Mataba lang kasi talaga. Galing siya sa Gaisano. Doon siya na-rescue. Sa Gaisano? Diga ang likod ng Gaisano is swamp area. Doon sa likod. Ayan. Kasi abundant din ng prey animal nila doon eh. Daming mga tagak doon eh. Tapos mga malalaking daga, ganun. Tapos siguro kung sa mga loob ng nila doon, hindi natin alam, di ba? May mga ganun po. May mga instances na ganyan na may mga sawa dito. Kahit nga po dito minsan sa ilalim dyan sa kubo na yan, minsan may mga sawa dyan pero maliliit lang.
Robinson Ramos. Sa Robinson kaya, i-clear natin yan, Doc. Hindi ko rin alam yun eh. Meron doon na gatao eh. Pero kalahati doon ng tao. di pa yata ako pinapanganak nung ano mo yung issue na yun. No? Grabe yun. So yun, Doc, thank you so much sa mga pointers. At eto po, anong ano nyo dito? Maganda po, mas maganda po sana kung i-release na natin siya. I-release na natin siya. Daling na lang po namin doon sa ano. Mas okay po siya. Sa area namin doon. May maluwang doon na ano eh. May maluwang doon na area na ilog dito. Tapos doon malawak na palayan. Wala siya masyadong bahay. Tapos doon ang palisdaan na. Tapos doon bandaan na yun. Yung gilid na ng dagat. So doon na lang siguro. Sige po. Mas maganda nga po yun basta malayo po siya sa tao. Malayo sa tao. Tsaka, hindi naman po talaga sila lumalapit sa tao. Sino ba naman gusto doon sa tao? Tama. Kaya lang minsan nga, nagkakaroon ng encounter na para yung hindi nila gusto. Di ba? Oo, totoo po yun. Kaya maganda po kung ma-educate talaga karamihan sa atin. Kapag may mga instances din talaga na mahirap nang iwasan yung ahas, lalo kung walang mga katulad po ninyo, kaya natin na marunong mag-rescue talaga ng hayop sa isang lugar. Malaking factor po yung education ng tao. Yan, malaking factor po itong pag-i-inform nyo sa mga tao. Kaya nga po. Yung halaga nila. Kasi karamihan sa atin, inisip natin, perwisyo sila. Perwisyo. Pero hindi po malaki ang naitutulong nila, ang benefit natin sa kanila na hindi natin nalalaman. Lalo sa atin dito sa Mindoro, ang usually pagkakakitaan natin is agriculture. Usually sa mga agriculture pest, mga daga. Local wildlife din natin ng mga nagko-control sa kanila. Number 1 dyan, daga. Na peste. Ayan po ay panglason sa daga. Kasi kung mapapansin ninyo, itong mga palaya natin, ng mga ating mga magsasaka, ay nagsimula ng mamunga. Sa ganitong panahon, malaking pinsala o peste dito sa mga magpapalaya, no, sa mga magsasaka. Kasi kinakain nila ito. So sayang kung napakaraming dagayan, malaking kabawasan para sa ani at sa income ng mga magsasaka. So kaya nila nilalason. Kagaya na lang na ito mga kaharabas. Kung mapapansin niyo, di ba putol? Yan. Gawa yan ng daga. Ito pa. Ayan o. Putol-putol. Pag kinagat kasi nilang ilalim, wala, putol na yung pala. Ito pa o. Dami. Ayan o. Pinuputulan. So, di ba? Malaking sayang. Ito pa. Ang dami. Ito po, putol-putol. Yan, mga nakabagsak. So, yan po yung gawa ng daga. Dati po, ako po yung taga Pampanga tas sa amin kasi sa Central Luzon, kinakain talaga palagi yung mga ahas, palagi yan. Talagang hinuhuli namin sa mga butas, ganon. Tapos dumating yung time na nagkaroon ng, ewan ko, nababalitaan nyo rin po ngayon yun na nagkakaroon pa nga ng sa program ng gobyerno na binabayaran kada buntot na daga na may surrender mo. Ayun, nabalitaan namin. Dahil malaki pong malaking nalulugi sa mga peste natin sa farmlands. Tama. Sa daga kasi na-eliminate mo yung major predator ng mga daga Yung mga ahas at saka yung grass owl. Kasi napapatay na rin yun yung mga grass owl. Sila yung mga number 1 na tagapatay ng maliliit na daga sa mga bukid natin. Yan, pag na-eliminate mo sila, nagkakaroon ng ecological imbalance. So yun mga karabas, may isa pa pala tayong tanong kay Doc, ano? Usually ito rin tanong ng karamihan, Doc paano ba natin malalaman kung venomous or non-venomous yung isang ahas? Ayun po, maraming nagsasabi na sa mga physical characteristics nila, pero ang pinaka number 1 is malaman mo talaga kung anong species siya. Kung anong species siya. Kasi for example, sabi na sa internet, yung pag ang mata nila is elliptical, ay venomous. O for example, itong sawa, elliptical ang mata niya. Hindi ibig sabihin nun na venomous siya. Ang ibig sabihin nun, kapag elliptical yung mata is, nocturnal siya. Nocturnal creature siya. Dahil yung mata nila, pansinin niyo yung mata nila pagka maliwanag, parang guhit lang. Parang guhit na manipis. Manipis na kaganon. Tapos kapag naman madilim, di ba sabi niyo nga po, pag nakakita kayo, bilog yung mata. Bilog yung mata. Paggabi, usually paggabi. Paggabi yun. Kasi po yung nila, yung pupils nila, nagko-constrict po yan, tsaka nagko-contract kapag depende sa liwanag. Kunyari, pag umaga,
Kasi ano yun, nag-evolve yung mata nila sa mababa yung light source. Kaya pag umaga, nakakonstrict yun na gano'n para ilimit yung mga pumapasok na liwanag at nabubulag sila eh. Kapag kagabi naman, kaya naggaganon yun, bumubukang gano'n, para i-absorb lahat ng liwanag na nakikita nila. Kaya nakakita sila sa gabi. Oo, gano'n. Di ba? Magandang kaalaman yun. Magandang kaalaman yung mga karabas. At hindi lang yun na-apply sa ahas, di ba? Kahit pusa. Oo, kahit pusa. Ganun pala siya. Ayun. Dagdag kaalaman, mga karabas. Oo, ayun. Tsaka sa atin naman, ang pag-identify lang naman, sa Mindoro, tatandaan nyo, 4 lang naman na ahas po ang venomous sa atin. Dito sa Mindoro. So, sa Viper Ridge, yung Trimerosaurus flavomaculatus or Philippine Pit Viper. Tapos, sa Elapids naman, 3. King Cobra, tapos Barred Coral Snake, at saka Philippine Cobra. Usually naman, ang Barred Coral Snake at saka ang King Cobra, nakikita naman sila usually sa kabundukan. Tsaka hindi sila aggressive, lalo ang Coral Snake. Ano yun eh, fossorial, ibig sabihin sa mga leaf litters sa may lalim ng dahon. Ayan, tsaka sobrang liliit lang nila. Ayan, kung may makita yung picture, pwede nyo pong i-flash yung picture nila para ma-ID sila. Sige. Ganda ng lesson natin ngayong araw with Doc Nico. Thank you so much, Doc. Sige po. Kamain tayo, pares namang amoy poop ng ahas yung ating kamay. Kayo magsawa, sir, natulungan kami sa information dissemination. Thank you po.